Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Maria Reyes, isang doktor na may higit sa 70 taon ng karanasan at ngayon ay tatalakayin natin ang paksanang ang mga gintong paraan ng pagkain ng 8 karaniwang pagkain para sa mahabang buhay. Mga kaibigan, huwag na kayong maniwala sa mga mamahaling food supplement. Ang tunay na nagpapahina sa katawan ng mga nakatatanda ay ang hindi ninyo nakikitang chronic inflammation, ang bituka na hindi na nakaka-absorb ng sapat na nutrisyon, at ang walang kaayusang pagkain sa araw-araw. Kung hindi ninyo aayusin ang problema sa nutritional imbalance at absorption ng bituka, kahit gaano pa karami o kamahal na supplement ang inumin ninyo, sayang lang ang pera. Hindi nito tinutugunan ang ugat ng problema kung gusto ninyong sa inyong pagtanda ay malakas pa rin ang inyong mga binti at paa, malinis ang mga ugat, hindi sakitin, at hindi maging pabigat sa inyong mga anak. Kailangan ninyong tapusin ang panonood ngayon. Iisa-isahin kong ipapaliwanag sa inyo ang mga pinakamabisang paraan ng pagkain ng 8 pang-araw-araw na pagkain. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang mga pinakasimpleng sangkap para makamit ang isang katawang hindi basta-basta tinatablan ng sakit. Tingnan natin ang 8 pagkain na magbibigay sa inyo ng malusog na pangangatawan. Unang pagkain, gatas. Alam ko, sasabihin ng ilang nakatatandang kaibigan, ano ba ang espesyal sa gatas? Araw-araw akong umiinom pero hindi naman gumaganda ang katawan ko. Mga kaibigan, ang problema ay wala sa gatas, kundi sa paraan ng inyong pag-inom. Ang gatas ay tinatawag na puting dugo, at ito ang pinakamabilis at pinakamurang paraan para makakuha ng calcium at protina ang mga senior. Ngunit, ayon sa mga pag-aaral, mahigit kalahati ng mga nakatatanda ay mali ang paraan ng pag-inom ng gatas. Mali. Iniinom. Agad nang walang laman ang tiyan. Maraming kaibigan ang nagmamadali sa umaga, kukuha ng malamig na gatas at iinumin agad, tapos kakain ng pandesal at tapos na ang almusal. Sinasabi ko sa inyo, para na rin kayong walang ininom. Kapag walang laman ang tiyan, napakataas ng acid sa ating sikmura. Ang protina sa gatas ay agad na namumuo dahil sa acid, nagiging matigas at mahirap tunawin. Dahil likido ito, mabilis lang itong dumadaan sa tiyan at bituka, kaya hindi pa man naa-absorb ng small intestine ang nutrisyon na ilalabas na agad. Sayang, malidala, ginagawang tubig o sinasabayan ng matapang na tsaa. May mga taong iniisip na dahil maganda ang gatas, ginagawa na itong tubig, umiinom ng sobra-sobra sa isang araw. O kaya naman, sinasabayan ng matapang na tsaa. Ang tannic acid sa tsaa at caffeine sa kape ay humahadlang sa pag-absorb ng calcium. Ang calcium na ininom ninyo ay nawawalang bisa lang. Mali. 3. Ayaw uminom dahil malamig o umiinom ng nagyayelo. Ang tiyan ng mga nakatatanda ay karaniwang sensitibo sa lamig. Ang pag-inom ng gatas na may yelo ay lalong makakasama. Maaaring magdulot ng pulikat at pagtatae, pero kung hindi iinom, manghihina naman ang mga buto. Paano nga ba ang tamang pag-inom? Ituturo ko sa inyo ang 3 gintong paraan. Tingnan ang oras. Ang pinakamagandang oras sa pag-inom ng gatas ay hindi sa unang paggising sa umaga. Sa halip, 1 oras pagkatapos ng almusal o sa pagitan ng 3 hanggang 4 ng hapon. Sa mga oras na ito, may laman na ang tiyan, pinaka-stable ang trabaho ng bituka, at pinakamataas ang absorption efficiency. Tingnan ang temperatura. Kailangang maligamgam ang iinuming gatas, mga 40 degrees Celsius. Halos kasing temperatura ng katawan, huwag ding uminom ng malamig. Ang maligamgam na gatas ay mabuti sa tiyan, nagpapainit ng sikmura at nakakatulong sa pagpapakalma. Tingnan ang kasama. Kapag umiinom ng gatas, kailangang may kasamang solidong pagkain tulad ng whole wheat bread, oatmeal, o 1 pirasong kamote. Ang mga starchy food na ito ay nakakatulong para manatili ng mas matagal ang gatas sa tiyan na nagbibigay ng sapat na oras sa katawan
para sipsipin lahat ng nutrisyon. Paalala, kung kayo ay laging kinakabagan, umuutot, o nagtatae pagkatapos uminom ng gatas, baka lactose intolerant kayo. Huwag pilitin. Subukan ninyo ang sugar-free yogurt o lactose-free milk na espesyal na pinroseso para sa inyo. Makakakuha kayo ng calcium nang hindi kailangang laging pumunta sa banyo. Pangalawang pagkain. Oats. Pumunta kayo sa supermarket ngayon at tingnan, napakaraming produkto ng oats. Maraming nakatatanda ang nakarinig na nakakapagpababa ng blood lipids at blood sugar ang oats. Kaya, bumili sila ng marami. Pero pagkatapos ng 1 o 2 buwan, nagpa-check up, hindi lang hindi bumaba ang blood sugar, tumaas pa. Bakit kaya? Dahil ang binibili ninyo ay yung mga 3-in-1 instant oatmeal. Bukod sa durog na oats, puro creamer, puting asukal, at extenders ang laman niyan. Ang isang tasang iyan ay hindi pampababa ng kolesterol, kundi isang sugar bomb. Ang nagbibigay ng benepisyo sa oats ay ang sangkap na tinatawag na beta-glucan. Ito ay parang isang maliit na brush na naglilinis ng mga basura sa ating mga ugat at masamang kolesterol sa bituka. Ngunit, ang sangkap na ito ay matatagpuan lamang sa natural at hindi gaanong pinrosesong oats. Paano pumili at kumain ng oats? Tandaan ang 3 puntos na ito. Tingnan ang ingredients list. Dapat oats lang ang nakasulat. Anumang asukal, creamer, o flavorings ay huwag ninyong piliin. Bilhin ninyo yung whole grain, flat na raw oats o quick cooking oats. Lutuin. Huwag ibabad lang. Ang oats, mas malagkit, mas maganda. Kailangan ninyong lutuin sa kaldero o ibabad ng matagal sa kumukulong tubig hanggang maging malapot. Ang lapot na iyon ang beta-glucan. Huwag gawing dessert. Huwag na huwag lagyan ng asukal. Pwede kayong maghiwa ng kalahating mansanas o maglagay ng isang itlog para maging savory lugaw. Lagyan ng kaunting giniling na karne at tinadtad na gulay. Iyan ang perpektong almusal. Paalala, kung kayo ay may ulcer kamakailan o sadyang mahina ang panunaw at madaling kabagan, bawasan muna ang pagkain ng oats dahil mataas ito sa fiber. Kumain muli kapag maayos na ang inyong tiyan. Pangatlong pagkain, kamote, sweet potato. Noon, kinakain lang ang kamote kapag walang-wala. Ngayon, itinuturing na itong longevity food. Ngunit maraming kaibigan nating may diabetes ang parehong gusto at ayaw nito. Gusto dahil masarap, ayaw dahil matamis at takot na baka tumaas ang kanilang blood sugar. Sa totoo lang, na-misunderstood ang kamote. Ayon sa mga bagong pag-aaral, ang kamote ay mayaman sa dietary fiber at kung tama ang paraan ng pagkain, ito ay isang mabisang magic tool para sa pagkontrol ng blood sugar at pag-iwas sa constipation. May isang napakahalagang sangkap ang kamote na tinatawag na resistant starch. Tandaan ninyo, magkaiba ang epekto sa katawan ng mainit at malamig na kamote. Ang bagong lutong mainit na kamote ay mabilis maabsorb ang asukal kaya mabilis tumaas ang blood sugar. Pero kung ang kamote ay inilaga, pinasingawan, at pinalamig bago kainin o kahit maligamgam lang, nagkakaroon ito ng resistant starch. Ang starch na ito ay hindi kayang i-absorb ng katawan. Dumidiretso ito sa large intestine at nagiging pagkain ng good bacteria. Dahil dito, mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar at nagiging regular ang pagdumi. 3 prinsipyo sa pagkain ng kamote para sa mga nakatatanda. Ipalit sa kanin. Hindi pang snack. Huwag kumain ng isang mangkok ng kanin tapos kakain pa ng isang kamote. Sobra-sobra ang starch niyan. Bawasan ninyo ng kalahati ang kanin sa inyong plato at palitan ng isang maliit na pirasong nilagang kamote. Kainin ng maligamgam o malamig, hindi sobrang init. Kahit nilaga o niluto, palamigin muna ng kaunti bago kainin. Mas chewy ang texture at mas friendly sa blood sugar. Kainin ng may balat. Hugasang mabuti at kainin kasama ang balat. Ang antioxidant at fiber sa balat ng kamote
ay mas marami pa kaysa sa laman. Nakakatulong din itong maiwasan ang kabag. Paalala, maraming nagsasabi na nangangasim ang kanilang sikmura kapag kumakain ng kamote. Iyon ay dahil sobra ang inyong kinakain. Sa isang kainan, sapat na ang isang pirasong kasing laki ng kamao. Huwag maging matakaw. Ang pagiging katamtaman ang susi sa kalusugan. Ikaapat na pagkain, itlog. Ito ang pinakakontrobersyal na paksa. Napakarami ko nang nakitang nakatatanda na kinakain ang puti ng itlog, egg white, at maingat na tinatanggal ang pula egg yolk at itinatapon. Kapag tinanong kung bakit, mataas sa kolesterol, baka bumara ang ugat, ang sagot. Naku, napakalaking sayang. Kapag tinapon ninyo ang pula ng itlog, tinatapon ninyo ang 90% ng nutrisyon nito. Oo, may kolesterol ang pula ng itlog, pero kasabay nito, mayaman din ito sa lecithin. Ano ang lecithin? Ito ang kalaban ng kolesterol. Tinutunaw nito ang taba sa mga ugat para hindi mamuo. Kaya para sa isang taong normal, ang liver at kidney function, ang pagkain ng isang buong itlog araw-araw ay hindi magdudulot ng pagtaas ng blood lipids. Bukod pa riyan, ang pula ng itlog ay may lutein na mabuti sa mata, vitamin D para sa buto, at choline para sa utak na panlaban sa Alzheimer's. Kung itatapon ninyo lahat iyan, at puti lang ang kakainin ninyo, sayang na sayang. Paano ang tamang pagkain? Ang nilagang itlog o steamed egg ang pinakamaganda. Iwasan ang pritong itlog. Masyadong maraming mantika ang nasisipsip nito at sinisira pa ng mataas na temperatura ang nutrisyon sa pula. Kontrolin ang dami. Isang buong itlog bawat araw, regular. Kung madalas kayong kumain ng karne, pwede itong gawing every other day, pero wag gawin yung 3 itlog sa isang kainan tapos 3 araw hindi kakain. Isabay sa gulay. Kapag kumakain ng itlog, samahan ng gulay tulad ng kamatis o pechay. Ang dietary fiber sa gulay ay lalo pang nakakatulong na mabawasan ang cholesterol absorption. Kung mayroon kayong mga kaibigan na puti lang ng itlog ang kinakain, pakishare ito sa kanila. Ikalimang pagkain. Tokwa, tofu. Sabi nga sa kasabihan, gulay at tokwa, hatid ay ginhawa. Ang tokwa ay malambot at hindi kailangang ngumuya. Kaya bagay na bagay sa mga nakatatandang mahina na ang ngipin. Tinatawag itong halamang karne at mayaman sa soy isoflavones na tumutulong sa proteksyon ng buto at pag-regulate ng blood lipids. Ngunit, maraming kumakain ng tokwa na sinasabawan lang o ginagawang side dish kaya walang lasa at madaling magutom pagkatapos. Sa pagkain ng tokwa, mahalaga ang pagiging masustansya at pagkakaroon ng katambal. Bagamat mataas sa protina ang tokwa, kulang ito sa isang amino acid na tinatawag na methionine. Ang karne naman ay sagana dito. Kaya, ang tokwa na niluto kasama ng isda o giniling na baboy ay isang perpektong kombinasyon kapag pinagsama ang protina mula sa halaman at hayop. Ang absorption rate ay tumataas mula 60% hanggang mahigit 90%. Kung gusto ninyong makakuha ng calcium sa tokwa, huwag bilhin ang silken o soft tofu. Mababa ang calcium content nito. Bilhin ninyo ang firm tofu tokwa. Ito ay ginamitan ng salt coagulants, kaya mas mataas ng 10 beses ang calcium content. Pwede bang kumain ng may gout? Ito ay isa pang alalahanin ng marami. Ang kasalukuyang medical consensus ay mas ligtas ang plant-based purines kaysa sa animal-based purines. Hanggat hindi inaatake ng gout, ang katamtamang pagkain ng tokwa, hindi pag-inom ng sobrang daming soy milk, ay walang problema. Nakakatulong pa nga ito sa paglabas ng uric acid. Ika-6 na pagkain, millet. Sa lahat ng grains, ang millet ay tinaguriang pampalusog ng tiyan. Maraming nakatatanda ang alam na maganda ito sa tiyan, pero marahil hindi ninyo alam na ito rin ay pampatulog. Ang millet ay may sangkap na tinatawag na tryptophan, isa sa pinakamataas sa mga butil. Tumutulong ito sa utak na i-regulate ang pagtulog. Kung hindi kayo makatulog ng mahimbing sa gabi,
Ang pag-inom ng isang maliit na mangkok ng malapot na lugaw na millet sa hapunan ay mas epektibo pa kaysa gamot. Ngunit, may dalawang karaniwang pagkakamali sa pagkain ng millet. Mali. 1. Nilulutong malabnaw. Hinuhugasan ng maraming beses at nilalagyan ng sobrang tubig. Ang resulta, lahat ng nutrisyon ay napunta sa tubig. Mabilis tumaas ang blood sugar at mabilis ding magutom. Ang tamang paraan, huwag masyadong hugasan ang millet. Ang dilaw na kulay sa ibabaw nito ay nutrisyon. Lutuin ito ng malapot hanggang lumabas ang makapal na sapal. O miyumi, ang sapal na iyon ang pinakamasustansyang bahagi. Mali. 2. Lugaw lang, walang ulam. Isang mangkok ng maalat na sausawan kasama ng lugaw na millet ang pinakamasamang paraan ng pagkain. Walang protina at bitamina. Kung laging ganito, magiging skinny fat ang katawan at manghihina ang mga kalamnan. Ang tamang paraan? Lagyan ng kalabasa o kamote ang lugaw o ihalo ang giniling na karne. Kung sa almusal, kailangang may kasamang itlog para maging balanse ang nutrisyon. Ikapitong pagkain, karot. Noong bata tayo, lagi tayong pinapakain ng karot dahil daw maganda sa mata. Sa totoo lang, para sa mga nakatatanda, ang karot ay isang panangga para sa buong mucous membranes, panlaban sa sipon, at proteksyon sa puso. Mayaman ito sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa loob ng katawan. Napakabisa nito para sa dry eyes, night blindness, at madaling pagkakaroon ng impeksyon sa respiratory tract ng mga senior. Ngunit, 90% ng mga tao ay mali ang paraan ng pagkain ng karot. Marami ang gustong kumain nito ng hilaw o gawing juice. Huwag na huwag ninyong gagawin iyan. Ang beta-carotene ay fat-soluble. Ibig sabihin, kailangan itong matunaw sa mantika para maabsorb ng katawan. Kung kakainin ninyo ito ng hilaw o gagawing juice na walang mantika, ang absorption rate ay mas mababa pa sa 10%. Para lang kayong kumain ng fiber. Ituturo ko sa inyo ang sikreto para maging maliit na ginseng ang karot. Kailangan may mantika at kailangang iluto. Ang pinakamagandang paraan ay gisaing karot na may kasamang karne o nilagang karot na may tupa. Kahit ilagay ninyo sa lugaw, kailangang patakan ng ilang patak ng sesame oil. Kapag naluto sa mantika, nasisira ang cell wall nito at lumalabas ang nutrisyon papunta sa mantika na siyang sisipsipin ng inyong bituka. Ikawalong pagkain, damong dagat, seaweed. Alam nating lahat na ang Japan ay kilala sa mahahabang buhay ng mga tao. Nalaman ng mga siyentipiko na ang mga matatanda doon ay halos araw-araw kumakain ng isang bagay. Damong dagat. Ang damong dagat ay tinaguriang gulay ng mahabang buhay at hari ng alkalay na pagkain. Pampalambot ng ugat. Ang madulas na likido sa ibabaw ng damong dagat ay tinatawag na fucoidan at seaweed polysaccharides. Ito ay napakahalaga. Gumagawa ito ng protective film sa bituka, sumisipsip ng sobrang taba at asukal at inilalabas ito sa katawan. Napakabisa nito sa pagpapababa ng blood lipids, pag-stabilize ng blood sugar at pagpapalambot ng mga ugat. Imbaka ng trace elements. Ang mga nakatatanda ay madaling magkulang sa iodine, magnesium at calcium. Ang damong dagat ay parang concentrated mineral mula sa dagat. Ang pagkain nito ay parang uminom na ng maraming supplement, anti-inflammatory at anti-tumor. Sa tradisyonal na medisina, ito ay nagpapalambot ng matigas at nagtatanggal ng bukol. Para sa mga kaibigan nating may mga bukol o plema sa katawan, ang regular na pagkain ng damong dagat ay makakatulong na unti-unting matunaw ang mga ito. Ngunit, ang maling pagkain ng damong dagat ay maaari ring magdulot ng problema. May 3 bawal sa pagkain nito. Bawal ang sobrang alat. Maraming matatanda ang kumakain ng seaweed salad na sobrang asim, anghang, at alat. Masyadong mataas ang asin, hindi maganda para sa mga ugat. Ang tamang paraan, bumili ng tuyong damong dagat,
ibabad ng matagal at hugasan ng maraming beses para maalis ang alat. Sa pagluluto, bawasan ang asin dahil may natural na itong lasa. Bawal ang sobrang dami at hindi pagnguya. Mahirap tunawin ang damong dagat. Kung kulang sa luto at hindi nginuya ng maayos, maaaring sumakit ang tiyan. Ang tamang paraan, hiwain ng manipis. Pinakamaganda kung isasabay sa sabaw na may tokwa o lagyan ng kaunting suka habang niluluto para lumambot. Inirerekomendang recipe, sabaw ng damong dagat at tokwa. Ingat ang mga may sakit sa thyroid. Kung kayo ay may hyperthyroidism, kailangang sundin ang payo ng doktor. Mataas sa iodine ang damong dagat at baka hindi ito pwede sa inyo. Maliban dito, para sa karamihan ng mga nakatatanda, isama na ninyo ang damong dagat sa inyong pang-araw-araw na menu. Sige, marami na tayong napag-usapan ngayon. Ang gusto ko lang iparating ay hindi isang malayong sikreto ang mahabang buhay. Ito ay nakatago sa ating pang-araw-araw na pagkain. Bilang pangwakas, balikan natin ng mabilis ang mga gintong tuntunin para sa 8 pagkain na ito. Gatas at millet. Inumin ang gatas 1 oras pagkatapos kumain. Maligamgam at may kasamang solidong pagkain. Lutuin ang millet hanggang maging malapot at lumabas ang sapal nito, kamote at oats. Kainin ang kamote ng malamig para magamit ang resistant starch. Piliin ang natural na oats at lutuin, iwasan ang mga instant na puno ng asukal, itlog at tokwa. Huwag itapon ang pula ng itlog, ang lecithin ay kalaban ng kolesterol. Bumili ng firm tokwa na mataas sa calcium at ihalo sa kaunting karne para mas maabsorb. Karot at damong dagat. Kailangang may mantika at lutuin ang karot para makuha ang vitamin A. Ang damong dagat ay pampalambot ng ugat, pero tandaang ibabad at hugasan para maalis ang sobrang alat. Sa pag-aayos ninyo ng inyong dieta, pakitandaan ang 3 puntong ito. Mas mahalaga ang paraan kaysa sa uri. Kahit gaano kaganda ang pagkain, kung mali ang paraan ng pagkain, ito ay makakasama. Ang katamtaman ng susi, kahit gaano kasustansya ang kamote, huwag itong gawing snack. Kahit gaano kasarap ang damong dagat, huwag kumain ng sobra-sobra. Makinig sa inyong katawan. Kung kayo ay lactose intolerant, may gout, o may problema sa thyroid, sundin ang payo ng doktor. Mga kaibigan, ang pinakamahusay na doktor ay ang inyong sarili. Isabuhay ninyo ang mga siyentipikong paraan ng pagkain na ito. Ang hindi pagkakasakit ay ang pinakamalaking biyaya na maibibigay ninyo sa inyong mga anak. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang ating talakayan ngayon, paki-like at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Sama-sama tayong maging malusog at humaba ang buhay. Hanggang sa susunod na episode, dito sa Kalusugan Lahat.